Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang magandang araw po sa inyo sa mga solid listeners ni Papa Dudut. Ini-invite ko po kayong lahat na huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Manood din po kayo ng aking mga personal na mga video vlogs. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Simula pa noong nag-aaral pa lamang ako ng high school. Lagi ko pong inaabangan at pinakikinggan ang mga bago ninyong kwento. Tuwing gabi bago po ako matulog, ang programa nyo ang lagi kong pinakikinggan. At kahit nasa ibang bansa na po ako, ganun po kalapit ang programa ninyo sa puso ko. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Eric. Nakatira po ako sa isang maliit na barangay sa Hinagaran, Negros Occidental. Sisimulan ko po ang kwento simula ng bata pa lamang ako. Isa po akong simpleng bata na may mga mataas na pangarap sa buhay na gustong maabot balang araw. Alam niyo po Papa Dudut, lagi po akong natatawa tuwing napapakinggan ko ang mga kwento mo kasi halos lahat ng karakter sa mga kinikwento mo ay gwapo at maganda. Pero ako po ay simple lamang at di naman kagwapuhan, kaputian, kakisigan, katangkaran. In short Papa Dudut ay nasa average lamang. Ang importante lang naman kasi sa akin ay marunong kang makibagay at rumespeto sa kapwa mo. Higit pa yon sa tunay na gwapo Papa Dudut. Lumaki po ako sa aking lolo at lola kasi si mama ay nagtatrabaho sa Maynila. Hiwalay na rin po sila ng papa ko simula nang nagkamalay ako sa mundong ito. Hindi ko na po inalam kung ano ang dahilan nila kung bakit sila nagkahiwalay. Ang importante ay nasa maayos na kalagayan na sila at masaya na sa kanya-kanyang buhay. Para sa akin po Papa Dudut, kahit na hindi ko naranasan na makumpleto ang family ko ay kumpleto naman po ako sa kanilang pagmamahal. Nung bata pa ako ay gusto ko lang ay maglaro mula umaga hanggang gabi. Kasama ang pinsang kong si Patong at ang kababata kong si Tams. Sila ang lagi kong kasangga simula ng bata pa lamang ako. Naging makulay po ang storya ng kabataan ko. Hindi pa uso noon ang mga gadgets na yan. Naliligo po kami sa sapa, nagnanakaw ng nyog, mangga, santol at kung ano-ano pang prutas na madaanan at makita namin sa may daanan. Ganun po kami kakulit dati Papa Dudut. Minsan nahuhuli, minsan nakakatakas din sa may-ari. Pero isa sa mga pinakagusto namin gawin ay ang tumambay dati sa labas ng bahay namin at makipagkwentuhan hanggang sa abutin ng umaga sa may labas. Safe naman po sa amin, kaya kahit abutin ng umaga sa labas ay walang problema. Ang problema lang ay kung magsimula ng magbunganga ang nanay nila at lola ko. Tapos puro lang naman mga chika babies ang pinag-uusapan namin. Walang katapusan chika babies. Crush lang naman po Papa Dudut kasi nga mga bata pa naman kami. Noong naging teenager na po kami tuwing may piyesta at disco sa barangay ay dinadayo naming magkakatropa kahit na wala kaming pera Papa Dudut. Ang importante ay may madadatnang kaming mga chika babes at maisasayaw sila. Kapag walang perang pambili ng ticket edi maghihintay na lang kaming mag-open ng gate hanggang sa libre nang makapasok. Kung saan saang barangay kaming nakakaabot Papa Dudut.
Minsan nga sinasabihan namin si Patong na pinsan ko na dumiskarte sa bakla para kahit 50 meron man lang kami sa bulsa namin. Minsan nakakadilihensya, minsan pambili lang ng mani. Pats, parang crush ka ata nung baklang yun diskartehan mo na. Kanina pang nakatingin sa iyo yan Parang takam na sa'yo. Ang sabi ni Tams sa pinsan kong si Pats. Sayang ang kapugian mo kung hindi mo lang namin mapapakinabangan sa bakla. Sayang 50 pesos pa yan. Ganong kami madiskarte pagdating sa diskohan, Papa Dudut. Isang araw dinala ako ng pinsan ko sa kabilang ibayo ng lugar namin na hindi ko pa napupuntahan yun dati. Kasi medyo malayo at hindi ako pinapayagan ng lola ko dahil kailangan pa naming tumawid sa tulay. At nakakatakot kapag bago ka pa lamang tumawid doon. Kasi ang taas at ang lalim ng ilog. Sikat ang tulay na yon sa amin, Papa Dudut, kasi marami ng mga lasinggero ang nahulog doon. Tatay Noling po ang tawag namin sa tulay na yon. Tulay means taytay sa Hilagaynon. Yung iba water boy na kumukuha ng tubig sa lugar namin, tas yung iba naman talagang lasing lang. Pinakasikat na nahulog doon ay si Kael or kilala sa tawag na Bangkay. Pero dahil pala sa tulay na yon na kumukonekta sa lugar namin at sa kabilang ibayo na kung tawagin namin ay Hacienda Talaptap. Doon ko po pala makikita at makikilala ang babaeng magpapabago at magpapatibok sa puso ko. Hindi po talaga ako naniniwala sa love at first sight, Papa Dudut. Kaya nga 2 beses ko palang binalikan para makasigurado ako. Pero sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko po siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Akalain mo yun, Papa Dudut, sa murang edad ay mai-in love si Totoy. Yes, Papa Dudut, na-in love talaga ako sa kanya. Ang ganda po kasi niya, Papa Dudut, maputi, payat, magandang mata at saka ang pula ng labi niya. Tinatanong ko pa sa pinsan kong si Patong kung ano ang pangalan niya. Ang sabi niya sa akin ay MJ ang pangalan niya at anak siya ng kasamahan ni tatay niya sa trabaho. Ang tatay kasi ng pinsan ko ay nagtatrabaho sa Hacienda Talaptap bilang isang driver ng traktora. Ang Talaptap po, Papa Dudut, ay isang hacienda ng tubuhan kung saan ay karamihan po na taga-sabi ay doon po nagtatrabaho. Masaya pong magtrabaho doon kasi halos lahat ng trabahante ay masayahin at mababait. Kahit mahirap ang trabaho ay ayos lang, masaya naman po. Balik po tayo kay MJ, Papa Dudut. Sabi ng pinsan ko mataray at suplada raw si MJ. Siguro dahil sa mukha niya may pagkasuplada talaga. Pero para sa akin, wala akong pakialam kung suplada man yan o mabait. Ang importante ay makilala ko siya at mapalapit ako sa kanya. Nang mga panahon na yon ay sadyang bata pa talaga kami, Papa Dudut, kaya hanggang tingin na lang muna kami kasi bawal pa. May mga tamang panahon para dyan. Ang cute niyang tignan, Papa Dudut, na may hawak na patpat at naglalaro sa tubig habang naghihintay kay papa niya para kunin ang pagkaing hinatid nila ng mama niya. Kaya simula po noon ay lagi ko na pong niyayaya ang pinsang ko na pumunta sa pinagtatrabahuhan ng tatay niya. Hindi para maglaro o tumulong kundi para makita at masilayan ang babaeng bumihag ng puso ko. Pero kahit na pumunta ako doon tuwing araw na walang pasok ay hindi niya rin po ako pinapansin. Kasi nga po ay hindi naman niya ako kakilala. Kaya hanggang tingin na lang po talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Lumipas ang mga taon at kami ay nagbinata at nagdalaga na. Alam mo ba, Papa Dudut, mas lalo po siyang gumanda at sigurado po akong maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa ganda niya. Hindi ko nga po alam, Papa Dudut, kung may chance kaya ako na mapansin niya dahil sa dami ng mga lalaking nagwagwapuhan sa barangay namin. Kakatapos ko lang noon mag-aral ng high school, Papa Dudut, at siya naman ay nag-aral pa din ng high school. Tumigil po muna ako ng pag-aaral kasi po medyo may kamahalan ng kolehiyo. Kaya naghintay muna ako ng tamang pagkakataon hanggang sa may pagpatuloy ko ng pag-aaral ko. Nang mga panahon na yon ay naisipan ko munang magtrabaho sa tubuhan habang hindi pa naman ako nag-aaral.
Nagtrabaho po ako bilang isang tagabuhat ng patdan. Yun po ay maliliit na tubo na gagamitin para itanim ulit. At dito na po magsisimula ang makulay na love story namin ni MJ. Nang time na nagsimula po akong magtrabaho, yun din yung time na ang timekeeper namin ay ang mama niya. Kaya ang ginawa ko ay ginamit ko po ang pagkakataon na yon upang mapalapit ako sa mama niya at syempre mapalapit din sa kanya. Sabi nga nila galawang hukagi daw Papa Dudut. Naging maganda naman po ang pakikitungo ko sa mama niya at ganon din naman ang mama niya sa akin. Tuwing nag-uusap nga kami, lagi pa nga niyang sinasabi sa akin na ipagpatuloy mo ang kolehiyo mo. Ang tubuhan ay andito lang yan. Pero ang pangarap mo ay kailangan mong abutin kasi masasayang lang ang pangarap mo kung hindi ka babalik sa pag-aaral mo. Sobrang bait po talaga ng mama niya. Pag may pagkakataon na makapag-usap po kami ay lagi niya po akong kinukumusta at pinapangaralan. Siguro po dahil nakikita niya rin po kung gaano kahirap ang pamumuhay ng mga nagtatrabaho sa tubuhan. Kaya lagi niya po akong ini-encourage na ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Alam mo ba Papa Dudut na hindi po talaga ako nag-a-absent sa trabaho kahit 150 pesos lang ang sahod ko everyday. Malaki na po yun para sa akin at saka sayang ang isang araw na hindi ko makita si MJ. Uso po dati na may di-keypad na phones at textmate Papa Dudut. Kaya ang ginawa ko po para makuha ko ang number niya at matext ko po siya ay hiniram ko po ang phone ng tiyuhin niya. Si Bogs po ang pangalan ng tiyuhin niya, isa po sa mga pinakamalapit kong kaibigan. Lagi po kaming magkasamang naglalaro ng basketball sa barangay namin. So ayun Papa Dudut, kunwari na wrong send ako sa kanya. Ang sabi ko, Bogs, asang ka na, laro tayo ngayon ng basketball kasi may mga dayo. Tapos nag-reply siya, "Who you?" At natawa na lang po ako kasi eto na, makakausap ko na siya. Nag-reply ako sa kanya, "Bogs, hindi ba ikaw to?" Tapos ang sabi niya, "Hindi, si MJ po ito, pamangkin niya. Saan mo pala nakuha ang number ko?" Siyempre alam kong masama ang magsinungalin. Sabi ng teacher ko noong grade 1 pero nagsinungalin pa rin ako Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya, "Ginamit kasi ito dati ni Bogs na pang-text sa akin kaya sinave ko yung number mo. Sorry ha, akala ko kasi dati si Bogs to." Pero wala siyang kaalam-alam na si Bogs ay nasa tabi ko lamang at kumakain kami ng mangga. Wala din kaalam-alam si Bogs sa mga pinaggagawa ko Papa Dudut. Sabi ni Bogs, "Hoy pre, anong tinatawa-tawa mo dyan? Balatan mo na nga yung mangga. Puro ka dyan text sa mga chika babes Araw-gabi na po kaming nagte-text Papa Dudut. So syempre grab the opportunity, wala nang kuskus balungos. Nagpakilala na kaagad ako sa kanya. Ako nga pala si Eric, kaibigan ni Bogs. Pasensya ka na ha na wrong send pala ako." Tapos ang sabi niya, "Okay lang, walang problema yun. Sasabihan ko na lang si Bogs kapag nagkita kami mamaya." Kaya ayun, nagtuloy-tuloy na ang pagpapalitan namin ng mga mensahe. Siyempre kasama na rin yung dumiskarte hanggang sa nagkamabutihan, magpalagayan pa kami ng loob. Porsigido po talaga akong magtrabaho Papa Dudut, lalo na pag doon kami nagtatrabaho malapit sa malaking bahay. Kasi doon po sila nakatira. Kaya pag doon banda ang trabaho namin ay medyo pabida at sipag-sipagan ako ng konti. Para naman mapansin niya ako kahit saglit lang. Hindi rin po ako makalapit sa kanya kasi po madami ring mata ang nakapaligid sa amin. Pero ayos lang, sabi nga ng teacher ko na tamad magklase, patience is a virtue. May mga pagkakataon din po na sana ay makakalapit at makakausap ko siya. Tulad na lamang po nung uutang kami ng kaibigan ko ng soft drink sa tindahan nila kasama ang kaibigan kong si Egg. "Noy, ano pang hinihintay mo? Umutang ka na dun sa Kissable Lips mo kasi siya lang ang mag-isa sa tindahan. Isama mo na rin sa akin isang Pepsi at biskwit ha." Pero sobrang nahihiya po talaga ako Papa Dudut kaya ang sabi ko kay Egg, "Noy, ikaw na lang, nahihiya kasi ako at saka pinagtatawanan niya ako." "Loko-loko ka talaga, bilisan mo na nang makabalik na tayo sa tubuhan."
Naging masaya at enjoy naman po ang pamamalagi ko sa pinagtatrabahuhan ko kasi everyday ay inspired po talaga ako magtrabaho dahil kay MJ. Ulan init po talaga ay tinitiis ko papadudot makita at masilayang ko lamang siya. Tuwing makikita ko lang siya na nakangiti ay parang revis ko papadudot, ang sarap sa feeling ko. Dumating ang araw na gusto ko na po talagang mag-confess ng nararamdaman ko sa kanya. MJ, may sasabihin sana ako sa iyo, huwag kang magagalit ha. Simula ng bata pa lang tayo, dala-dala ko na to kahit noong hindi mo pa ako kilala. Alam mo may gusto ko sa iyo kaya lang nahihiya akong magsabi kasi baka kung anong sabihin ng mga tao sa atin. Lalo pat nagtatrabaho lang ako dito. Pero wala akong magawa Mahal talaga kita at hindi ko yun mapipigilan. MJ, pwede ba kitang maging girlfriend? Hindi na rin po siya nag-atubiling sumagot papadudot. Oo, sinasagot na kita. So ayun na, sobrang saya ko ng araw na yon kasi sa wakas ay worth it naman pala ang ulan at init na pinagtitiisan ko makuha ko lamang ang matamis niyang oo. April 8, 2010, Wednesday night, naging girlfriend ko na rin siya. Ako na yata papadudot ang pinakamasayang lalaki ng gabing yon. Siyempre hindi po nawawala ang away bate sa isang magkarelasyon. Pero normal lang naman yon. Naging masaya naman po ang relasyon naming dalawa papadudot. Yung pong makita at masilayan mo lang siya. Marinig mo yung mga tawa niya na kukumpleto na ang araw mo. Ganun po talaga siguro pag in love, hahamakin ang lahat sumaya lamang ang minamahal mo. Pero nakakalungkot lang po na naging limitado lang po ang time naming dalawa kasi nag-aaral siya at nagtatrabaho naman ako. Isa pa po ay bantay sarado rin siya ng papa niya dati kaya medyo nahihirapan po kaming dalawa. One time nga papadudot, may okasyon sa plaza. Excited kaming dalawa noon kasi makakasama ko na siya at makakabanding na papadudot. Habang siya po ay naglalakad papunta sa akin, nakadamit po siya ng pink na t-shirt, naka-pedal jeans na shorts, naka-doll shoes. Yun po ang uso na pormahan dati sa mga kababaihan sa amin. Yun yung simple lang pero ang ganda-ganda niya sa mata ko papadudot. Ang unang bate ko sa kanya, MJ, na-miss kita. Kumusta ka na? Ngumiti po siya sa akin at sabay sabi ng I miss you too. Ayos lang naman. Eto pangit pa rin tapos sabay na lang kaming tumawa. Niyaya ko po siyang sumakay sa tsubibo para masolo ko po siya at makapag-usap naman kami. Pero yung tipong kakahawak ko pa lamang ng kamay niya tapos biglang sumulpot sa likod namin ang papa niya at ang sabi niya, MJ, gumagabi na. Uwi na tayo. Napakamot na lang po ako ng ulo papadudot kasi na-miss ko na namang ulit ang chance na makasama ko siya. Kahit na ganoon ang nangyari ay may respeto pa rin ako sa papa niya at thankful na nakapunta sila sa plaza at nagkita kami. Gayon pa man ay hindi na rin nagtagal ang relasyon namin ni MJ. Ang sabi ko sa sarili ko kailangan kong bumalik sa pag-aaral para maabot ko rin ang pangarap ko sa buhay, hindi habang buhay magtatrabaho ako sa tubuhan. Para balang araw pag nagkita na kami ni MJ ay may mukha na rin akong ihaharap sa kanya. Nanliliit po kasi ako sa sarili ko dati papadudot kasi nga po isang hamak lamang akong trabahante sa tubuhan. Pero bilib ako kay MJ kasi hindi niya ako kinakahiya sa amin kahit na ganun ako. Kaya sa ayaw ko man at sa gusto papadudot ay tumigil ako sa pagtatrabaho sa tubuhan at ipinagpatuloy ko ang pag-aaral sa kolehiyo. Lumipas po ang ilang taon natapos ko na rin po ang kursong Bachelor of Elementary Education at naipasa ang board exam sa awa po ng Panginoon. Kay MJ naman po ay naputol na rin po ang communication namin nung umalis ako sa pinagtatrabahuhan ko kaya wala akong contact sa kanya. Pero patuloy pa rin hinahanap siya sa Facebook hanggang sa nalaman kong namatay po pala sa aksidente ang mga magulang niya at alam kong down na down siya. Kaya noong mahanap ko po ang Facebook niya through sa mga mutual friends namin. Nag-message po ako sa FB niya para kumustahin siya at makiramay sa mga nangyari. MJ, magandang araw, si Eric nga pala to, kumusta ka na? Nakikiramay nga pala ako sa nangyari sa mga magulang mo.
Ang sagot niya lang po sa akin, Papa Dudut, ay okay lang ako at salamat. Yun lang Papa Dudut, at wala na akong na-receive na message galing sa kanya. Hindi na rin po ako nagtanong ng kung ano-ano pa kasi napag-alaman kong nag-asawa na rin po pala siya at may isa na rin silang napakagandang anak. Kaya hinayaan ko na po siya at masaya na akong makita siya na masaya siya sa pamilya niya. Sa ngayon po ay nagtatrabaho po ako sa ibang bansa bilang isang teacher sa isang international school. At masaya naman po ako sa profession ko at naabot ko na rin po ang pangarap ko. Dahil po sa tubuhan ay madami po akong natutunan at nagpursigi po ako para abutin ang mga pangarap ko. Si MJ naman po ay huli ko pong balita sa kanya ay naghiwalay po sila ng asawa niya. At saka nagpursigi po talaga siya na tapusin ang kolehiyo niya sa kursong Business Administration. Kaya masaya po ako para sa kanya kasi sa dami ng problema at pagsubok na dumaan sa kanya ay patuloy pa rin siyang nagpapakatatag para sa kanyang anak at sa kanyang sarili. Sa ngayon po ay sumasideline po siya as model habang hindi pa siya nakakapag-apply ng work kasi lockdown doon sa amin. Minsan nag-uusap din kami through chat or video call. Napag-uusapan ang mga napagdaanan namin at nakakatuwa lang kasi anuman ang nangyari dati sa amin ay we're still friends hanggang sa ngayon. Nagpapasalamat din ako sa mama niya kasi kung hindi dahil sa kanya ay siguradong hanggang ngayon ay nasa tubuhan pa rin ako nagtatrabaho. Ang mama niya po kasi ang nag-allow sa akin na kumuha ng exam kahit may trabaho po ako noong time na yon. Ang sabi niya sa akin, sige na lumakad ka na Eric at pagbutihan mo ang exam mo. Ako nang bahala sa iyo dito. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya Papa Dudut. Minsan natanong niya din sa akin kung kailan ba ako uuwi nang sa ganon kahit minsan magkita man lang kami at magkausap ng malaya at wala nang iniisip pang iba gaya ng dati. Sa ngayon we are both singles naman at matagal-tagal na rin pong hindi kami nagkikita. Sana sa pagbabalik ko magkita at magkausap pa kami ulit kahit bilang magkaibigan na lamang. Pero kahit may anak na po siya, grabe wala pa rin kupas ang kagandahan niya Papa Dudut. Ang masasabi ko lang, huwag po nating ikumpara ang unang pahina ng buhay natin sa ikadalawang pahina ng buhay ng iba. Sa ulitin, sabi ng teacher kong tamad, patience is a virtue. Antay-antay lang at maaabot mo din ang gusto mo. Basta samahan mo lang ng pananampalataya, pagsusumikap sa buhay. Dahil sa dulo niya na may chika babes, success pala. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat Papa Dudut. Sana po ay mabasa po ito. Maipost sa YouTube channel ninyo para marinig rin po dito kahit nasa ibang bansa po ako. Silent subscriber nyo rin po ako ha. Ingat po kayo lagi and more power sa programa ninyo. Ang inyong solid na taga-suporta. Eric. Maraming salamat Eric for sharing your Papa Dudut stories. Tama ka no? May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi man mangyari ngayon pero maaaring bukas sa mga susunod na panahon ay nakatakda pa lang mangyari sa buhay mo. Kailangan lang ng pananalig sa Panginoon at pananampalataya sa inyong kakayahan. Hanggang sa muli ako po ang inyong Papa Dudut. Maaari po kayong mag-subscribe, mag-post ng inyong mga comments sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.